We are waiting for Joshua Garcia! Joshua! Sumikat si Joshua Garcia nang maging housemate sa PBB. At ano ha, very brave rin siyang makipag-love team kay Julia. For having us. Thank you. Siguro iba rin yung sa amin kasi naging kami rin eh. Nako, si Joshua, na-overcome na ba niya yung pagiging John Lloyd in the making? Nakakataba ng puso na parang eventually naapektuhan na rin ako. Ano ang kanyang pinagdaanan mula sa pagiging happy-go-lucky to leading man? Hindi ako makadesisyon sa sarili ko eh. Yung bigat lang ng dala ko, ng pasan ko, na hindi ako pwedeng palaro-laro lang. Papasayawin ba natin siya? So, naka-set up na tayo. Of course, nagpo-promo ang tao po with Josh Lia. Interviewin ko si Joshua and Julia. Abangan nyo sa tao po. But on this corner, interviewin naman natin si Josh maya-maya. Pilipino tayo, kaya lumalaban tayong nakangiti. With me, put your hands together, tada, let's be happy. You will see tomorrow's brighter, tada, let's be happy. Rose for having us. Thank you for having us. Thank you. Tao po. How are you? We're good. Excited. Sino ba nagsabing lalaki ako? Hindi ko kasalanan na nabuhay ako. Pero bakit kailangan ako palagi nagbabayad ng kasalanan ng iba? Bitawan mo ako! Pare-parehas na kayo! Naalala ko, when you were starting, John Lloyd palagi. Kakasimula mo palang John Lloyd palagi. How did you feel then na palagi yung kino-compare kay John Lloyd? Dati pa naman, kasi ako yung tipo na tao na go with the flow eh. So, pag sinasabi nila na para kang si John Lloyd, ganun, overwhelming sa akin yun. Ano na yun, parang masyado mo na akong pinupuri. Nakakataba ng puso. Nandoon lang ako sa, ano na yun, sa nararamdaman ko ngayon. Na parang eventually naapektuhan na rin ako. So parang unintentionally, nagagaya ko siya sa mga acting. Kaya pinagsabihan ako nila Tita Sylvia eh, kung gayanin, dapat may sarili ka. Sabi ko, hindi ko naman ginagaya, pero automatic na siya lumalabas sa akin. And then one time sa Vincent, Kath, and James, invite ko si Tita Sylvia. Pero rin mo, sabi na, titignan ko, arte mo dito ha. Pag ito may Janet pa rin nakita, patay ka sa akin. Tapos pinanood niya. Pero pagkapanood niya, na-proud siya sa akin. Sabi ko, okay. Kailangan mo lang talaga ibahin yung konting atake talaga. Kami atake talaga kasi sa John Lloyd na nagagaya ko before. But you're a very good actor. Anong wish project mo na gusto mong gawin? Gusto mo gawa ng action comedy. Action comedy na para siyang mga Ocean's 11, mga ganon. Na may fight scene pero hindi ka haggard. Guwapo ka pa rin, na, di ba? Cool ka pa rin. Mga ganong pelikula. Kasi tayo sa di ba, haggard, fight scene. Gusto ko yung ganong klaseng action. Tapos, di ba, all-star cast. Tapos party pa ako, parang exciting yun. 27 years old. Do you feel 27? May mga moments na, yes, of course, kailangan akong, especially breadwinner ako. So, kailangan talaga, alam ko yung ginagawa ko sa buhay. Pero, mas na-enjoy ko yung mga moments na parang feeling ko 19 pa rin ako, 20 pa rin ako. Kasi ma-computer pa rin ako. Pero hindi na kasing lala ng dati. So, 1 to 2 games, okay na ako. And then, malaro ako, makulit ako sa mga kaibigan ko. Alam mo yun, doon pa rin. I think, maganda rin na hindi tinatanggal ng tao yun sa sarili nila. Para hindi naman sobrang seryoso ng buhay nila. Pero sabi rin ng mga kilala ko nasa paligid mo, laki daw ng miniature mo from before. Hindi ko masabi, pero I'm just like working on myself. Tapos, di ba, like,
anything na makakapagbigay sa akin ng knowledge. So, nandun ako. Ngayon, natitrain ako na to talk to people. And then, like for example, mga reading books. Diba? And dami ko natututunan sa mga ganun. And of course, yung guidance nung nasa paligid ko. Kasi syempre, di ko na kasama yung mga magulang ko ngayon. So, iba pa rin yung nag-guide pa rin nila ako sa tao. Ngayon, ibang-iba ka na ba from that 18, 19-year-old that you are? Malaki pinagbago, of course. And kung like, sa decision-making pa lang, kung paano ako mag-desisyon. Kasi before, hindi ako makadesisyon sa sarili ko eh. Like, kahit mga para sa sarili ko ng mga desisyon. May mga sablay kang decisions before? Hindi siya sablay, pero it's just that parang hindi ko kaya na magdesisyon para sa lahat. Like, para sa sarili ko, para sa mga, like, especially breadwinner ako. Diba? Usually, lagi akong parang, ano sa tingin mo? Parang, okay ba yung ganito? Parang magtatanong pa ako sa desisyon ng iba para sa akin. Hindi yung parang may sarili kang paninindigan dun sa desisyon mo. Ano nangyari? Ba't nagbago ka? Siguro kasi ngayon, mas alam ko na yung gusto kong puntahan. Mas malinaw na sa akin yung buhay. Since ngayon ko lang mas naramdaman na nagtatrabaho ako para sa lahat. And yung papel ko sa pamilya ko. Diba? Yung bigat nung... Hindi siya mabigat in a bad way. Yung bigat lang ng dala ko, ng pasan ko. Na hindi ako pwedeng palaro-laro lang. Alam mo yan. Kailangan seryosohin ko itong bagay na to, itong trabahong to. Kasi ito yung nagpapakain sa pamilya ko. Papakain sa akin. Before it wasn't like that. Ngayon, mas ano na. Yeah, oo. I mean, alam kong nakakatulong ako before. Alam kong nakakatulong ako. Pero hindi siya malinaw sa akin yung trabaho ko. Muntik bang nawala yung everything that you had? Kasi for you to reach this realization, did you go through something difficult para mas maging focused ka? Wala naman. Kasi bago ako dumating sa posisyon ko, may mga times na nare-reject na rin ako eh. Like, magkakaroon ako ng project, tapos hindi matutuloy. Then that was a time na pinapatunayan ko pa rin talaga yung sarili ko. And hanggang ngayon, pinapatunayan ko pa rin yung sarili ko. Di matatapos yan eh. Pero yung bago mag-Barcelona, kasi yung Barcelona yung nagbigay sa akin ng yung stepping stone ko talaga yung Barcelona. Laking tulong sa karera ko noon eh. Bago dumating yon, napasama ako sa mga proyekto na hindi natutuloy. Kasi natatanggal ako, napapalitan ako. And from simula nun, dun pa lang natuto na ako. So ginawa ko, nag-workshop kahit na kahit wala akong kinikita. Like sa trabaho, kasi wala akong project eh. So there was a time, tuloy-tuloy yung project and then naging matumal siya. And then now you have, parang ganun ba yung sinasabi? Kasi paglabas ko ng PBB, meron na agad akong project eh. Ito yung Nasaan Ka Nang Kailangan Kita with sila Miss Vina Morales, Christian Vasquez, sila Jane, si Loisa. Yun yung time na yun. And then after nun, parang maraming plano, pero hindi siya natutuloy kasi may mas better sa'yo. So yun yung sinolusyonan ko. Paano ako magiging mas better dun sa taong yun? So, lumabas yung pagka-competitive ko nun. So, nag-aral ako ng acting. Sabi ko, kailangan kong pumili ng isang talent na ibubuhos ko yung buong buhay ko. Tinabaho ko sa tulong nila Direk Ryan and Star Magic. Yeah. Naglumawak yung knowledge ko sa acting and mas nakilala ko yung acting hanggang sa natutunan ko na siya mahalin. Hindi lang ako tinarantado ni Zay. Pinabayaan, binastos, iniwanan, iniputan. Parang si Julia ba yung lucky charm mo when it comes to projects? Sinasabi ko rin siya sa mga interviews dati na naging lucky charm ko si Ju. Kasi siguro iba rin yung sa amin kasi naging kami rin eh. So yeah, oo, lucky charm din. Yeah. Sana. I hope this works out. Happy? Oo. Yes, You like it? naniniwala Are you ako. happy with it? Yes! Oh my God, I'm so excited! Oo, hindi naman kami magpo-promo ng ganito at hindi namin papasukin to kung hindi maganda yung story. Nag-dub ako eh, ng mga few scenes eh. Pero hindi ko pinanood lahat. Pero so far, ganda. Oh my God! Oh my God! Oh my God! No! Oh my God! Oh my
ba sabi ni Julia, maganda na daw katawan mo ngayon? Hindi naman. Tinatago ko nga. So bakit ka, before hindi ka masyado ma-workout? Hindi talaga at all. Tsaka wala akong mga skincare routine noon. As in, hindi ako naghihilamos noon. But now, natutunan ko na, nung pandemic nagsimula, natutunan ko na alagaan yung sarili ko. So, natutunan ako maghilamos. Diba? Kasi dati toothbrush lang, okay na. Ready na ako for bed. Solve na. Oo, ngayon kasi, natuto ko maghilamos. Kasi mas tidy din ako na tao eh. So, kailangan ko alagaan na malinis lang yung ano. Tapos, natuto ako mag-workout. Natuto ako maging malinis yung kain ko. Ang laki ang laki ng iginaan. Kasi kung before na hindi ako nag-workout at hindi malinis yung kinakain ko, laging lambutin lang ako. Parang ganun. Happy ka ba sa buhay mo ngayon? Of course. No, na Or may hinahanap pa? parang wala na akong hinahanap pa. It's just that parang gusto ko lang na busy ako palagi. Kasi parang gusto ko yung feeling na sinusuportahan ko yung pamilya ko eh. So, yeah, masaya ako. Masaya ako na hindi ako nababakante. Masaya ako na tinatanggap pa rin ako ng mga tao, alam mo yan, na yung mga proyektong ginagawa ko. Masaya ako na sa trabaho ko, get to meet a lot of people, get to talk to a lot of people. Dami ko nakikilala. Ang saya sa industriya natin. Hindi ko dami pa mangyayari sa'yo. Bukod sa ang dami mong nakakausap, ang dami mong bansang napupuntahan. Diba? True. So parang, ang saya. Ano pa bang hihingin mo, diba? Swerte, no? Swerte natin. Na-surprise ka bang pumatok yung TikTok mo? Oh my gosh, ang daming views nun ah. Unexpected yun, sobra. Ang dami nangyayari sa buhay ko na unexpected, pero in a good way. Kaya, ano pa ba, di ba sobrang blessed ko. Kaya nga, todo dasal ako palagi. Pasasalamat. And sabi ko, continue lang na gawing instrumento ako ng Panginoon para may share ko sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, at sa mga kailangan pa ng tulong. Yung blessing na binibigay niya. True. Baby. Okay na yun! Oh. Thank you. At yan ang other side ni Joshua Garcia at kagaya ng palagi nating sinasabi, Pilipino tayo kaya lumalaban tayong nakangiti. Be happy! With me, put your hands together. Tara, let's be happy. Nagagalak po ako dahil tayo ay maglalabas na ng ating kauna-unahang libro. When bad news is good news, hindi ko po ito kwento lamang, kundi kwento po nating lahat. Sana ay magdala rin ito sa inyo ng munting liwanag at inspirasyon.